morning around 7:30 a.m. We were taken aback by the brute force of what was to come. Apparently, merong isang truck ng kapulisan na papasok. Pangalawa, yung buong force ng Barangay Talugos kasama nila. At may mga unidentified people, hanggang ngayon, unidentified pa rin na kasama ng sheriff ng Lunsa to serve a rite of execution. Pinapag-usapan namin magmula umaga na sana mag-usap muna kami, magpulong, because we wanted to consult also with our legal representatives. Likewise, gusto rin namin sana mag-consult sa developer ng Beneficial Village dahil itong clubhouse na kinakatayuan natin ay technically speaking pagmamayari pa po ng developer. Hindi rin naman po natin ito pagmamayari. So we were appealing to have a dialogue, discussion. Nga lang sa mga palad, nag-force entry na sila. Kasama yung, again, more than 50 or 70 police, barangay, unidentified. Till now, I say unidentified na mga kasama ng HOC sheriff dahil wala namang mga ID, hindi rin sila nagpakilala kung sino sila. Ilan lang naman kami nandito sa clubhouse because it was 7 a.m., 7:30 a.m. I was about to go to work dahil private employee lang din naman po ako at volunteer dito. Pagkamat ako'y president. And nag-force entry sila in the manner dahil nagkaroon ng violence. Dahil ang dami nila, meron pong sa kasamang palad na security guard po ang Beneficial Village Homeowners Association na pumanaw dahil po dun sa violence. Nakikiusap kami kanina sa kapulisan, mga officers, na sana tulungan yung security guard na bumaksak dahil di pa naman confirm po siya pumanaw na o hindi, nga lang dahil sa violence na nangyayari hindi na na-attendan. So nakita nyo naman din, basag-basag, sira-sira yung clubhouse, and until now I continue to ask for calm, and sana yung mga kawani ng gobyerno naging katuwang natin dapat sa kapayapaan, sa maayos na pakikipag-dialogo, hindi dapat nauwi sa violenteng pamamaraan, lalong-lalo na magiging sanhi pa o maaaring maging sanhi ng pagkasawi ng isang tao sa gwardiya na taga-Las Piñas din naman. So what were your specific appeals before the forced entry? So my appeal was for the sheriff and our legal representatives to sit down and discuss dahil pwede namang pag-usapan ng maayos. Nga lang, we were just given 5 minutes, 10 minutes, kung hindi, papasok na kami. Likewise, gusto namin kasing parating din sa may-ari ng property, yung mga nangyayari. Dahil, again, hindi naman may-ari ito ng Beneficial Village Homeowners Association. Ito po ito may-ari pa rin ng developer. Gusto rin namin sanang i-apila sa Chief of Police ng Las Piñas yung nangyayari. Nga lang sa kayang kinasamang palad, marami naman video na yata na nagsisirculate. Naging nangyari, ito, personal kong opinion, parang naging directly or indirectly involved pa sila doon sa violence. Sir, what caused yung damage dun sa pinto, sa glass door? So pinorse open talaga ng mga unidentified people from HSAC. We continue to stay and stand our ground in saying na dapat fully identified HSAC personnel ang mapasok. Hindi naman identified, ayaw rin nila magpakilala pero nag-force entry sila. So sila talaga yung nag-cause na damage, destruction, and I can say yun din ang naging rason kung bakit nagkaroon ng injury yung mga ibang homeowners. At ultimately, sa kinasamaang palad na sa isang tao. Anong dahilan, sir, ng pagkamatay ng security guard? So, nung nagpo-force entry sila at yung kapulisan, barangay, pati yung mga unidentified people who's claiming to be from Asia, nung nagpo-force entry sila, ilan lang naman kami nandyan. We were begging for dialogue, discussion, para kumalma. Pero nag-force entry sila, so ilan lang kami, we were probably about less than 10 maybe. Napuwersa yung gwardiya, siguro sa tension,
nahimatay siya. So, apparently, I cannot confirm yet, although nasa morgue na ngayon yung gwardiya, apparently, napake daw sa puso. Nga lang, nung nalaglag siya, dahil nagkakagulo, we were appealing to the police dahil sila lang naman yung dapat maging parte ng peace and order enforcement na alalayan yung gwardiya namin nalaglag, hindi na natutukan. So, by the time madala sa hospital, expired na yung gwardiya. So, yun yung mga pangyayari. Until now, I still pray na dapat ang mga kawani ng gobyerno kaysa sa pagpapatupad na sa order na maayos na pamamaraan dahil i-respect naman ang boards. In fact, kaya nga kami nandito pa rin at continue to operate, although I cannot discuss in detail yung mga detalye ng kaso for sub judice, pero kaya nga kami nandito pa rin dahil sinusunod din naman namin, may mga order sa amin to do, may mga order sa amin na dapat namin gampanan, kaya nandito pa rin naman. Pag natapos naman yun, at kung yung kaso na nasa Supreme Court na ngayon ay magkaroon ng ruling, susunod naman tayo. Sir, with regards to legal battle, can you give us a glimpse of ano na ba yung legal remedy na naisip nyo? Oh, well, number one, and I'd like to extend my condolences muna doon sa nasawing brother natin. Buhay pa rin yun. Of utmost importance, more than anything, dapat pinapalagan buhay ng tao. Violence, aggression should not have been the cause of death. Hindi naman dapat pag-usapan. So, asikasuhin namin yun at the same time yung family at yung agency ng security na in charge dun sa security guard kasi they take appropriate legal action. Ang buhay ng tao. Pangalawa, of course, we will exhaust kung ito ng legal actions na dapat namin gawin dahil sa marahas na mga pangyayari. Again, I'd like to reiterate na dapat ang mga kawani ng gobyerno kasama natin sa maayos na pamamaraan, walang dahas. Next, yung nakafile na namin yung kaso sa Supreme Court, of course, we'll also take the whatever legal remedies or legal steps na pwede pa namin para makausap. Sir, kindly enlighten me dun sa sinabi nyo kanina na itong clubhouse ay pagmamayari po ng isang developer. Paano po yung sistema doon? So, yung developer po, ay authorize kami to continue to operate. Meron din po kami mga necessary permits to operate. Partly, kaya kami nag-operate is to fulfill kung ano naman yung utos na siya. Kaya nga po, medyo nalilito rin kami. Dahil may mga inuutos din sila na pinufulfill naman namin. Kaya we were seeking for a dialogue sana para makapag-usap pa. But again, medyo swift yung action nila. In my personal opinion, I think it was overreach, sobra-sobra. Hanggang ngayon, nakaalis na, pero nakita nyo naman yung truck ng police, mga 50, 70, dito. For a homeowner association. So yung sira sa clubhouse, ano yun? Paano sino sasagot doon, sir? Well, that remains to be seen dahil hindi mo natin alam kung ano ang mga magiging ruling ng korte o ng legal remedies namin, ang kailap ng mga legal remedies namin in the next coming days. Pero yung clubhouse po per se, again, at ito po pinatitirikan natin is property of the developer. Ito pong Wong Biak Resort Village ay hindi pa po turned over sa local government or sa any homeowners association. And we're operating, me as a volunteer, kapagamat ako po ay presidente ng asosasyon, I act as a volunteer, of course wala naman po sweldo dito, may mga private employee pa rin naman po. Kailangan ko nga po mag-leave ngayon dahil sa mga pangyayari. But developer pa rin po ang may-ari ng clubhouse, mga roadblocks, open spaces po ng Wong Biak Resort Village. Lahat po yan nakapitol sa developer. Sir, panghuli na lang po siguro, anong message nyo po sa mga households, mga homeowners na ngayon medyo siyempre malilito sila, sino ba yung existing na set of officers ngayon? First, I appeal for calm. This is the last thing that we want. We have not been the aggressor ever since. We are just trying to work, help the community,
At apila namin ngayon sa mga homeowners at residents natin dito is that maging mapagmatyag. Hindi natin alam kung ano ang mga magiging sunod na mga pangyayari. Definitely, this is a sad day for the Resort Village. A sad day that violence has to happen. At kaisa ako ng mga homeowners, residents, sa kagustuhan dapat payapa lang ang ating subdivision, ang ating village. At hindi umahantong sa 17 police, buong barangay, unidentified people na sumusunod dahil kung ito ay mangyayari sa ganitong klaseng private dispute, eh what more sa ibang mga bagay pa. So, again, continue to seek your support and prayers na dapat po walang marahas na nangyayari dito sa atin. So dito muna kayo sa labas mag-opisina, sir? Yeah, baka most probably. Isa yun sa mga options